I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again guys. Shout out sa inyo mga beswa, mga Marcos loyalists at supporters. Nakikita guys, nakikita ko. Nako, talaga naman umaarangkada ang Marcos admin sa pagpapaganda ng Pilipinas na magkakaroon na naman ng malalaking proyekto tulad ng groundbreaking ceremony of the hemodialysis building. Wow, dyan po yan guys sa Quezon City, kidney transplant. Wow, social. Oh, welcome na welcome mga anti-Marcos Yan ay para sa lahat mga beswa. Kung nakikita nyo sa screen ko, ay pinangunahan po na naman ang ating Speaker of the House, Martin Romualdez. Talaga ito si Speaker guys. Nangaasar talaga. Ay, busy si Pangulong Marcos Jr. Kaya siya na lang ang mangunguna sa groundbreaking. Wow, social. Shout out sa ating secretary ng DPWH, sa Secretary Bunuan. And of course, ang 19th Congress. Nako, talaga naman. Sana all. So, yun mga kababayan, pakinggan po natin ang kanilang speech at syempre ang groundbreaking. Ano po ang masasabi nyo? Ako, wala akong masasabi. Masaya. Umaarangkada. Ang Marcos admin sa mga malalaking proyekto, mga beswa. Talaga naman yung mga may sakit na talaga sa kidney. Pwede dyan na guys ang mga DDS. Mga Dilaws, mga anti-Marcos, pwede para sa lahat. At least alam nyo kung saan napunta ang budget. Diba mga beswa? Pakinggan natin itets, okay? Napakagandang pakiramdam na nakikita po natin sa bagong Pilipinas ay nandyan ang bago at modernong Department of Health. Nandyan po, unti-unti ay itinatayo ang mga pasilidad na tutugon sa mga pangangailangang pangkalusugan ng ating kababayan. At siguro po, lalong damandama po natin dahil naipadama sa atin ang programang MAIP. Ang daming natutulungan ng mga kababayan natin na nangangailangan ng pagkalinga. Kaya nga po sa araw na ito, ang ating pong Secretary Teodoro J. Herbosa ay nakikiisa sa pagbati sa walang sawang pagsuporta ng ating Kongreso at ng ating Senado at lalong higit ang ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos sapagkat sabi nga po namin sa Department of Health, sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Magandang araw po sa inyong lahat. 11:58 pa lang. Isa sa pinakamalaking hamon sa kalusugan ng mga Pilipino ang kidney ailments o sakit sa bato. Batay sa datos ng National Kidney and Transplant Institute, isang Pilipino ang dumaranas ng renal failure kada oras. Dahil dito, ang kidney disease na ang ikapitong pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pinoy. Sa katunayan, kapag People's Day ng Ako Bicol Party List tuwing Lunes sa North Gate ng Batasang Pambansa, mahigit kalahati or 65% sa mga humihingi ng medical assistance ang may sakit sa bato o nangangailangan ng pang-dialysis. Dahil dito, malaking biyaya para sa ating mga kababayan ang pasilidad na itatayo dito sa NKTI. Hindi po tumitigil ang House of Representatives sa pagpasa ng mga batas, paglalaan ng pondo para gawing malusog, maginhawa ang bawat mamamayan.
sabi nga po ng aming speaker at ang Pangulo, bawat buhay ay mahalaga. At sa araw na ito, makakapiling natin ang isang leader na patuloy nagbibigay ng malaki at walang sawang suporta sa mga proyekto ng Marcos administration. Isang leader na may paninindigan, may malasakit at may puso sa mahihirap. Gandang po sa inyo lahat. Isang malaking karangalan na makasama sa groundbreaking ceremony dito sa Mega Hemodialysis Center Legacy Building dito sa National Kidney and Transplant Institute. We call it Mega Hemodialysis Center kay 200 ang capacity po ng ating hemodialysis center. The biggest in the Philippines. Kaya dito po ay napaka malaki ang demand po ng kinakailangan po ng ating mga pasyente dito. At yung NKTT ay ito po isang legacy ng ating dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. At ako, siyang bahagi ng selebrasyon ng anibersaryo yung nakarang taon. So celebrating over 40 years dito po sa Quezon City. Nakikita po natin ay napakalaga ito kasi dumadami talaga. Kaya ang mga sinasabi ng ating mga unang speakers, yung kidney disease ay naging malaking threat talaga sa ating kalusugan ng ating mamamayan. Kaya timely talaga itong proyekto na to at napakaganda na ginawa natin na ito at hindi lang ginawa natin na itong hemodialysis building. Sa totoo lang, 5 or 5 stories lang, pero with the kind cooperation and the support of all the stakeholders, we are having the DPWH undertake the implementation of this iconic designed building na hindi na lang 5 stories pero naging 13 stories. Kaya palapakan ko natin ang DPWH. At siyempre sa lahat ng mga tumutulong dito, of course, the NKTI and of course, our APRO chairman who's made sure that ito magiging fully funded and fully supported. Sa totoo lang po, Secretary, napapansin ko, yung mga building na ini-implement ng Public Works, napakaganda yung design. Parang talo na yung mga first class 5-star hotel o kaya siguro naman hindi dahil sa pero sa lahat ng mga gallery na napupuntahan ko, talagang napapabilib ako. Parang nasa Pilipinas ba tayo? Kasi talagang world class talaga ang design at naging siguro ako ang pasyente, miski medyo masamang pakiramdam ko. Pero pag nakikita mo na lang yung building na kagaya na kaganda nito, parang papasok ka ng 5-star hotel, parang maiinganyo ka nang magpapagamot ka din, magpapatreatment ka. Kaya itong iconic design, hindi lang simbolo, talagang nagiging inspirasyon. Ito ang nagiging parang pag-asa po ng ating mga pasyente. Ito ang nagbibigay ng bagong buhay sa lahat ng kailangan ng treatment dito sa bagong Mega Hemodialysis Center dito sa NKTI. At yung napakaganda nito, itong lugar, sinabi ni Direktor, ay dating ginagamit ng professional, informal business settlers. At higit na 40 anyos, 4 na dekada. At sigurado sa tulong po ng City Hall, sa nag-teamwork tayo dito, na-relocate yung mga informal business settlers para isa sa mga napakagandang proyekto dito ng NKTI. Kaya I want to congratulate all of you for managing the proper utilization ng itong lupa ng NKTI. Kaya tuloy ay may mas magandang kagagamitan na itong lupa at yung property ng NKTI. Kaya nagaganap po ako at natutuwa talaga ako kasi na-maximize talaga ang property at yung lugar dito sa NKTI at nagbibigay talaga ng tunay na hindi na ng simbolo pero talagang nagbibigay ng pag-asa na may magandang kinabukasan ng ating mga pasyente at sa kanilang mga pamilya. Ito pong sinabi kong
legacy projects ng ating presidente. Si PBBM talagang visionary talaga siya. Kaya nakita po niya, yung mga magulang niya, yung dating President Ferdinand Marcos Sr. at yung mahal nating ating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, in-envision nila to almost 50 years ago. At sa totoo lang po ito, nagiging isang lasting legacy ng administrasyon ni FM Sr. Kaya si FM Jr., tinutuloy niya kay sa totoo, confident na dito po sa NKTI, dito po sa compound nito, na kung saan itatayo ito itong napakagandang mega hemodialysis kidney center. Lahat na ipapasok dito ay magagaling. Sila ay makaka-recover, sila makakaroon ng magandang buhay. Kay ako po may personal na experience ito, yung karanasan ko dito ay napakaganda. Kaya malaking karangalan na Director to be invited here again to the NKTI under better circumstances. And I assure you na on behalf of the House of the People ng Kongreso, andito po kami lahat, yung all-out support natin itong programa na ating mahal na Presidente, si President Ferdinand R. Marcos, on this specialty health center dito po sa legacy projects. Yeah. Just as a brief reference po, tatlo po talaga yung mga legacy projects niya. Ito sa legacy sa specialty health center. Meron din siyang legacy projects dito sa food security. Kaya siguro wala nang isang buwan. Yung problema natin yung mataas na bilhin ng bigas, ibababa na yan kasi ang ating mahal na presidente gumagawa na lahat ng interventions dito sa ating pag-adjust ng mga taripa. So may rate reduction para yung mga pumapasok na bigas ay yung savings ng mga nagpapasok, ipapasok natin sa mga consumers. Dito po the forthcoming amendments sa price stabilization law, adjusting po natin para maihatid natin yung ating mga basic commodity kagaya ng bigas. At hindi lang bigas, miski poultry at may mga important commodities na mas maabot na tamang presyo, abot kaya ng lahat. So buong pariyan, meron din tayong sinusuportahan ng aking isa sa legacy projects, yung sa housing po. So tuloy-tuloy po, ilang groundbreaking na tayo dyan sa, at saka hindi lang groundbreaking pero inspection. Kaya ito, kasama dito tayo sa capsule laying or groundbreaking pero malapit na si Presidente mismo ang mag-top off o mag-inaugurate na talaga yung tapos na itong mga specialty hospitals at yung mga housing. Kaya nagpapasalamat talaga kami sa ating mahal na Presidente dito sa vision niya at sa lahat ng mga partners sa Congress. Sinasabi talaga na ng Presidente, all of government approach dito sa pag-address lahat ng mga issues, lahat ng mga problema para malulutas natin lahat ng mga kapwa natin Pilipino sa mga problema nila na nananaranasan nila. We assure you that sa Kongreso po, kami po dito lang, mga kapitbahay niyo po sa Batasan, wala kaming ginagawa kung hindi araw-araw at gabi-gabi. Gumagawa kami ng paraan, nag-iisip parati kami, nakikinig kami po, at nilalaan natin na isang napakagandang mga programa na legislation at appropriations para susuportahan itong mga legacy projects at ibang mga inisyatibo ng ating mga Presidente. Ako po si Martin Romualdez, nagpapasalamat sa inyo lahat dito sa NKTI, sa lahat ng mga kaibigan natin sa Public Works, to our city government officials, the Department of Health, all the stakeholders dito sa proyekto na to. At ako, bilang Speaker of the House, hindi lang handaan na kami makinig sa iyo, magsilbi, maglingkod, pero talagang tutulong kami kayong lahat po dito sa NKTI at mga pasyente at sa kayong mga pamilya. Mabuhay po ang NKTI at ang sambayanang Pilipinas. Honorable Ferdinand Martin Romualdez, Chairman House Speaker of Appropriation of House Representative Congressman Elazaidi Esco, as well as the Executive Director of National Kidney and Transplant Institute, Dr. Rosemary Lequete, and the Secretary of Department of Public Works and Highways, Honorable Manuel Bonoan, for the signing of plans. Wow. Oh guys, nakikita nyo, signing of planning ng kidney transplant dyan sa Quezon City. Oh, hemodialysis
Shoutout sa mga DDS, mga anti-Marcos, pwede kayo dyan magpa-dialysis, guys. Oo, magpa-transplant, baka may sakit kayo sa kidney. Mga DDS, yan, no? Para po yon sa lahat. At least, nakikita nyo kung saan napunta ang budget. Ganon kagaling si Pangulong Marcos Jr. Ay, talaga ito si Speaker of the House. Ginagalingan talaga. Ito talaga ang magiging susunod na Pangulong ng Pilipinas, ano? Tapos si Secretary Gibo ang Vice President or sino man sa kanila. Wow! Social, mga bes. Diba? And of course, shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Guys, ano masasabi nyo? Siyempre masaya ang mga yan. At least, nakikita natin guys kung paano gumalaw ang Marcos administration, katuwang ang 19th Congress sa pamumuno ni Speaker of the House, and of course sa kanyang mga sekretary, si Secretary Bunuan ng DPWH, and of course congratulations sa mamamayang Pilipino. Lahat po yan para sa lahat. Ika nga guys, yung kidney transplant na yan, napakalaki yan guys kaysa sa dating legacy na pinagawa ni dating Pangulong Marcos Sr. Mas malaki ito mga beswa, kaya lahat tayo ay pwede dyan. Lalo na yung mga DDS, pwede yan magpalitan ng magpalit ng kidney mga besya. So yun mga kababayan, ako masaya. Talaga naman umaarangkada na talaga ang malalaking proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Antabayan po natin ang inaugurasyon niyan pagkatapos, dahil si Pangulong Marcos Jr. ang mismong unang magbukas niyan. Wow, social mga best. Diba? Yan ang sinasabi natin. Pumili kayo ng Pangulo, yung talagang lahat nakikita niya at para baguhin. Dekada na guys, 1986. Yung ibang hospital na pinagawa ni dating Pangulong Marcos Sr., naku, talaga na medyo may kalumaan pa. Pero, nanatili pang matibay, konkreto ang mga materialis. Alam niyo naman si Pangulong Marcos Jr. guys, mausisa yan pagdating sa mga materials, hindi substandards na galing China. Yung naalala niyo yung tulay dyan sa Isabela na umuuga-uga, hindi na kayang daanan. Yan ay panahon ni Digong. Grabing budget yan guys Pero wag kayo yan ay babaguhin ng Marcos admin. Ganun dapat, hindi umuuga. Yan. Tungayan natin ang groundbreaking guys Talagang kasado na ang bagong hemodialysis building at National Kidney Transplant Institute sa Quezon City. Wow na wow. Diba guys? Mapawaw ka talaga dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Yan po ay para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Nakikita natin kung saan napunta ang budget. Diba guys? Siyempre, shout out yan sa mga may dialysis na mga anti-Marcos, na mga dilis dyan guys. Pwede kayo dyan magpa-dialysis, hemodialysis, bala yan. Diba? Ano ang kapalagayan nyo? Huwag kayong ganyan mga beswa. Diba maganda yan? Ano ang kapalagayan? Ako, the best yan mga inday, no? Wow, groundbreaking guys, saksihan natin kayo mamamayang Pilipino, nakasaksi. Ano yan guys, no? Napaka magandang news yan para sa lahat. Ayan, of course guys, ang groundbreaking ng National Kidney Transplant Institute sa Quezon City, pinangunahan po ni Speaker of the House, ang talagang kabalikat ni Pangulong Marcos Jr. Busy talaga si PBBM guys, ang daming schedule. Iba talaga ang Pangulo, maraming trabaho. Kaya si Speaker na lang at ang 19th Congress. Wow guys, at sa kanyang sekretary.
Yan naman talaga ang goal ni Pangulong Marcos Jr. Ang baguhin ang lahat ng pasilidad ng pangkalusugan. Ika nga, no? Kasama po ang ating mga doctors. Ayan. Talaga naman, no? Sana po, no? Sa atin, tama na yung mga kuda-kuda. Tulungan na lang natin ang Marcos admin, mga kababayan. O diba, social? Well, guys, ako masaya ako talaga. Panay ano tayo dito, guys, ang news. Good news para sa mga magagandang programa ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Katuwang ang 19th Congress, ang Kongreso pinamunuan ni Speaker of the House. At lagi natin i-updates dito para sa ating mga mamayang Pilipino. Para naman may update sila, no? And of course, mga kababayan, at sino man ang laging nagpapakalat ng fake news against the Pangulong Marcos Jr., i-debunk natin dito yan.